Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Holy God, my Father, the Creator of heaven and earth, the Alpha and Omega, for He is powerful, mighty, holy, righteous. He is for just and truth, and He loves His children. I thank my Savior Jesus Christ, whom the Almighty Father has exalted above all names. The Almighty Father gave Jesus authority, power, and dominion in heaven and on earth. And He is the coming King. The kingdom of Jesus will never end. And Jesus wants us to reign with Him in His kingdom. He is our true friend, Jesus Christ, for He laid down His life for us. And I thank the Holy Spirit for He's amazing, guiding us, always watching over us, teaching us the ways of our Father and of Jesus Christ, showering us with fruits of the Holy Spirit and gifts of the Holy Spirit. So if we have the Holy Spirit in us, we have love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. And some of us may be given gifts, like the gifts of prophecy, wisdom and knowledge, gift of faith, gift of healing and miracle, gift of discerning different kinds of spirit, gifts of speaking in tongues, and gift of translating the different tongues. So Almighty Father, He will never change. See, Jesus Christ, He will never change. And also, the Holy Spirit will never change. Yung power ng Holy Spirit up to now is still working. Because our Father is working and Jesus Christ is working. Hindi tumitigil sa trabaho. Yung tatay natin, so that we may claim our inheritance, our birthright, as His creation, as His children. So last time we read 1 Samuel chapter 21. It was about when David went to Nob, to the priest Ahimelech. So, Ahimelech, no? Siya yung priest nung time na yon. So, si David nagpunta sa kanya. Dahil gutom si David and his mga kasama na binanggit ni Jesus Christ. Sa Matthew chapter 12 verse 4, tsaka sa Mark chapter 2 verses 25 to 26, na binigyan ng showbread or consecrated bread ni Ahimelech, si David, and the young men who were with him. Dahil gutom sila. At nandun si Dog, isang Edomite na tagapag-alaga or leader ng mga tagapag-alaga ng mga animals ni Saul. At alam na ni David na nung makita siya ni Dog, si Dog mismo ang magsusumbong sa kanya kay Saul. At napunta kay David yung sword ni Goliath. Dahil wala siyang weapon,
or spear or sword na dala-dala. Ang dala lang niya, sarili niya. And then David fled to Gath at nagkunwari siyang isang insane man. Kunyari, baliw siya, no? Tapos tumutulo sa kanyang balbas or bigote, yung kanyang laway. Para kunyari, baliw siya, hindi siya owayin ng mga Philistines. Sa mautak din si David. Pero may mga kasama siya, no? And then dito sa 1 Samuel chapter 22, maraming mga tao ang sumama kay David, 400 men. Yung mga tao na may problema sa leadership ni Saul. Yung mga tao na meron silang debt sa tax. Yung mga tao na kinuhanan ng lupa ni Saul para yung lupa na yun ay ibigay sa mga servants ni Saul. So those people were discontented. They have grudges. They were not happy. No? Hindi sila masaya. Dahil nag-iba rin ang ugali si Saul. So before, he was an insecure person, a humble man. But then, power changed Saul. Fame, wealth, it changed Saul. Gusto na niya siya na ang pinakamagaling, pinakamayaman sa buong kaharian ng Israel. At gusto na niya ang kanyang mga anak na ang susunod sa kanyang mga yapak. Pero si Almighty Father, He saw the heart of Saul. Saul was wicked. Kaya pinalitan ni Almighty Father si Saul. At yun nga ay David was anointed as king. Pero hindi pa siya nag-reign nung time na to. So si Almighty Father, He has all the power to change leadership kahit saang leader ng lugar. Leader ka man ng inyong religious organization, leader ka man ng isang bansa, leader ka man ng isang kumpanya. Si Almighty Father, kaya niyang ibahin lahat. He's powerful. He's got the whole world in His hands. He's the creator of the world. So, merong mga captain, naging captain, si David, ng 400 men na mga hindi masaya sa leadership ni Saul. Nagtago sila sa cave of Adullam, no? Adullam means justice for the people. Nawala ng justice ang leadership ni Saul. Hindi maayos. Kaya yung mga brothers ni David, 7 brothers yon, pati na yung kanyang father's house, magulang niya, no? Pinuntahan siya. Nanganganib din kasi ang buhay nila. At nagpunta sila sa Moab. At doon nandun ang kanyang mga parents. But then, the prophet God informed David not to stay in the stronghold, not to stay in Moab. Instead, go to the land of Judah. Dahil doon naman talaga sila sa Judah. Judah, Jew, Hebrew. Intindihan natin, ano? Doon galing ang word na Jew. Sa Judah, Hebrew, or Hebreo, or Judea. So si David nagpunta sa Judah kasama ang kanyang mga parents. And then Saul heard that David
went to the high priest Ahimelech. So nasa tamarisk tree sa Ramah si Saul. May hawak-hawak siyang spear. Galit si Saul. So sobrang galit niya kay David, hindi niya babanggit ang pangalan ni David. Ang tawag lang niya ay son of Jesse. Instead of addressing David as David, he called him son of Jesse instead, due to his anger and hatred and jealousy against David. Kinain na ng darkness ang heart ni Saul. Hinayaan niya instead of humbling himself before the Almighty Father, asking for forgiveness. Ayaw na niyang bitiwan ang nakuha niyang power, na hindi naman talaga niya kanyang power, kundi power of the Almighty Father. Binigay lang sa kanya bilang isang king of Israel at binabawi na ni Almighty Father. Kaya agitated, anxious, nagkaroon ng depression. Itong si Saul, nagkaroon ng mental problem, laging mainit ang ulo, laging gustong pumatay ng tao. Nagkaroon ng obsession kay David. At lahat ng mga tao na tumutulong kay David, gusto niyang ipapatay. Kahit na wala namang kaalam-alam sa kanilang away. Like itong si Ahimelech. Nagbigay lang naman ng tinapay si Ahimelech. Hindi naman si Ahimelech inquired of the Lord for David. Meaning, hindi ginamit ang ephod, yung underneath the sa ephod, may breastplate yun. Underneath the breastplate, there's the Urim and Thummim. Hindi naman ginamit yun ng Ahimelech. Pero binigyan niya ng provisions like food, no? Ng bread. At binigyan niya yung sword of Goliath. So, ang nagsumbong itong si Dog. Akala niya pinagtutulungan siya ng mga tao. Dahil nga, iba na ang utak ni Saul. Ganun naman, di ba, ang tao? Kapag, ay, nakausap mo yung ganung tao, siguro doon ka kumakampi, no? Sige, galit na tayo, doon ka na. Kasi nga, iba na ang utak mo. Hindi na maayos. Sige, doon ka na. Ayaw mo pala sa akin, kumampi ka na doon. Or wickedness, inggit, no? Pride. Doon laging umiikot yung kasalanan ng tao. Balikan natin si Lucifer. Ano siya? Prideful. Gusto niya ng power. Nainggit siya kay Almighty Father. Ano nangyari kay Eva? Oh, prideful din si Eva. Ay, gusto ko maging matalino. Ganun ba yun? Nananiwala sa snake. Prideful. Pride din ang nanaig. Naghahangad ng mga bagay. Ang tao ganun din ngayon. Lahat ng mga tao naghahangad ng mga bagay. Depende na lang kung ang hinahangad mo ay ang si Almighty Father o ang hinahangad mo ay ang buhay dito sa mundo. But the wisest decision that we will make is to choose Jesus Christ, to obey our Father. That's the wisest decision that we will make in our lives. So itong si Ahimelech,
Pinagtutulungan daw siya kasi pati yung kanyang anak, kumakampi na ka David, pati si Ahimelech, kumakampi na rin sa David. Kaya mabaliw-baliw na tong si Saul. Sabi naman ni Ahimelech, sino sa inyong mga servant ang faithful sa'yo, ang nirerespeto sa'yo? Di ba son-in-law mo si David? Na kahit saan mo ipadala, pupunta, at nirerespeto ka ni David. At hindi ako nag-inquire kay Almighty Father about David kung ano ang mangyayari sa kanyang future, kung tama ba ang kanyang desisyon. No? Kasi yun yung Urim and Thummim. Far be it from me, sabi ni Ahimelech. At saka wala akong alam tungkol sa inyong rift, sa inyong away, tungkol sa inggit mo kay David. Pero dahil sa di mo na ang nasa puso ni Saul, papatayin niya na si Ahimelech at lahat ng mga priest na nandun. So walang mga soldiers or guards ang gustong manakit sa mga priests. Pero itong si Dog, no? Si Dog ay isang Edomite. Wala siyang respeto sa kapwa-tao niya. Hindi siya Israelite. Siya isang Edomite. Siya ang pumatay sa mga 85 priests who wore a linen ephod at kay Ahimelech. At sinugod nila yung Nob, the city of the priests. Marami silang pinatay, men and women, children and nursing infants, oxen, donkeys and sheep, with the edge of the sword. Lahat. Total destruction ang ginawa nila. Mayhem. Nagugat lang sa galit, sa inggit. Pero nakaligtas naman si Abiathar. Si Abiathar, isa sa mga anak ni Ahimelech. The Lord purposed it to happen that Abiathar escaped and fled. At si Abiathar, nagpunta siya kay David. Abiathar means my father excels or father of plenty. Yun ang ibig sabihin ng kanyang name. Wala lang, gusto lang natin malaman ng kanyang name. Yung meaning ng kanyang name. So si Abiathar, nagsumbong siya kay David na pinatay lahat ni Saul ang priests ni Almighty Father. Pinatay pati yung mga men and women, children, nursing infants, oxen, donkeys, and sheep sa Nob. So si David, meron siyang spirit of discernment. Alam niya, na makita niya si Dog, alam niya na yun ang magsusumbong kay Saul. At sabi ni David, stay with me, do not fear. Sa akin ka sumama. Dahil kung sino man ang gustong pumatay sa'yo, yun din ang gustong pumatay sa akin. At kapag kasama mo ako, safe ka sa akin. No? So ito si David. At si Abiathar, mababasa rin natin. Kung bibigyan tayo ng time ni Almighty Father, mababasa pa rin natin siya. But if you want, you can read it on your own. Si Abiathar, 1 Kings chapter 2 verse 26 to 27. Binanggit si Abiathar. So, si Solomon na ang kausap ni Abiathar, na anak ni David. So, maraming mga taon na nang lumipas, no? High priest na si Abiathar. So, dito tayo sa 1 Samuel chapter 23. Then they told David, saying, look, the Philistines are fighting against Keilah, and they are robbing the threshing floors. Mga nagsumbong ang mga tao, dahil nga yung mga Philistines sinunog yung Keilah. At kinukuha yung mga pagkain nila, ninanakawan sila.
Keilah means fortress or citadel or crown of laurel. Yan, nakawan yung mga pagkain. Mga Philistines, nagnanakaw sila. Gulo ang dala ng mga Philistines. Verse 2, therefore David inquired of the Lord, saying, shall I go and attack these Philistines? So nagtanong si David kay Almighty Father, aawayin ba niya itong mga Philistines? I-strike ba niya? So itinanong ni David kay Almighty Father. Paano na itanong ni David kay Almighty Father? Dahil si David, kasama nga niya si Abiathar. Si Abiathar, may dadala siyang ephod. Yung ephod na yon, alam natin, may breastplate yung ephod. Underneath the breastplate, nandun yung Urim and Thummim. Kaya, yun ang ginamit to talk to the Almighty Father. At inalaw ni Almighty Father yun na merong Urim and Thummim na sa book of Exodus, no? May, inuulit ko, si Almighty Father nakikipag-usap sa atin through dreams and visions. And nung time ng may mga high priest pa or ephod, nakikipag-usap si Almighty Father through the Urim and Thummim. Alam na natin ano? Dati hindi natin alam. Hindi natin alam na may Urim and Thummim pala. Baka kayo alam ninyo. So nagtanong si David na nagtanong kay Almighty Father through Abiathar, the high priest, dahil siya na ang pamalit kay Ahimelech. Dahil wala na nga si Ahimelech, nasa kanya yung ephod, Urim and Thummim. So nagtanong siya kay Almighty Father, shall I go and attack these Philistines or strike these Philistines? And the Lord said to David, go and attack the Philistines and save Keilah. Sige, atakihin mo yung mga Philistines para i-save ang Keilah. But David's men said to him, look, we are afraid here in Judah. How much more then if we go to Keilah against the armies of the Philistines? Natatakot na nga kami dito sa Judah, sabi ng mga kasama ni David. So ilan sila? 400 men, ano? Tapos pupuntahan pa ba natin, naaawayin pa ba natin yung mga Philistines? Kaaway na nga natin, di ba si Saul? Pati ba naman yung Philistines, lalabanan pa rin natin. Takot sila, no? Verse 4, then David inquired of the Lord once again, and the Lord answered him and said, arise, go down to Keilah, for I will deliver the Philistines into your hand. Sige, magpunta kayo sa Keilah, i-deliver ko ang mga Philistines sa kamay mo. Matatalo sila. Kasi, itinanong ulit ni David dahil nga, takot yung mga kasama ni David. Kaya, itinanong ulit ni David kay Almighty Father. At sumagot si Almighty Father using the Urim and Thummim. Verse 5, and David and his men went to Keilah and fought with the Philistines, struck them with a mighty blow, and took away their livestock. So David saved the inhabitants of Keilah. So nanalo sila against the Philistines na gustong sakupin or niyanakawan ang mga tao sa Keilah. Kaya na-save nila yung mga livestock, yung mga pagkain, pati yung mga tao. Now it happened, when Abiathar, the son of Ahimelech, fled to David at Keilah, that he went down with an ephod in his hand. Kasi tinatanong ko kay Almighty Father, paano nagtatanong si David? So sinagot tayo ni Almighty Father nandito sa verse 6, no? Dahil kasama nga ni David si Abiathar at dadala yung ephod. Sa ephod, nandun yung Urim and Thummim. Verse 7. And Saul was told that David had gone to Keilah. So Saul said, God has delivered him into my hand, for he has shut himself in by entering a town that has gates and bars. Kasi yung Keilah, citadel yun, confined town yon, meron siyang gate, may bar siya, pwede siyang sarhan. Kaya sabi ni David,
mananalo na ako against kay David, ibinigay na siya sa akin. Dahil, sasarahan lang namin yung town. Mapapatay na namin si David dahil madami kami. Yun ang nasa isip ni Saul. Verse 8, Then Saul called all the people together for war, to go down to Keilah to besiege David and his men. Imagine, kapareho nila ng lahi, aawayin nila, kaparehong Israelites nila. Dahil yon sa wickedness of Saul. Inggit. Kaya sugurin ang mga tao, or sugurin nila dapat si David. Sabi ni Saul, magpunta sa Keilah. Verse 9, When David knew that Saul plotted evil against him, he said to Abiathar the priest, Bring the ephod here. Sabi ni David, dalhin mo nito yung ephod. Bakit dadalhin yung ephod? Nandun kasi yung Urim and Thummim, no? Then David said, O Lord God of Israel, your servant has certainly heard that Saul seeks to come to Keilah to destroy the city for my sake. So, yung buong Keilah sisirain ni Saul para lang mapatay si David. Kaya nag-pray si David kay Almighty Father. Kaya nagtanong ngayon si David kay Almighty Father. Verse 11, Will the men of Keilah deliver me into his hand? Ibibigay ba ako ng mga tao ng Keilah kay Saul? Kasi nga, di ba, sinave niya yung mga tao sa Keilah from the Philistines. Ngayon, yung mga tao sa Keilah ba, ibibigay ba ako sa mga tauhan ni Saul? Dahil hinahanap ako ni Saul para patayin. Will Saul come down as your servant has heard? O Lord God of Israel, I pray, tell your servant. And the Lord said, He will come down. So sumagot si Almighty Father, bababa siya. Pupuntahan siya ni Saul. So alam natin, ano? So it's with the use of Urim and Thummim, nakikipag-usap si Almighty Father kay David. Kaya nga, di ba, yung ephod pinadala kay Abiathar. Verse 12, Then David said, Will the men of Keilah deliver me and my men into the hand of Saul? And the Lord said, They will deliver you. Oo, ibibigay ka ng mga tao ng Keilah kay Saul. Yun ang sagot ni Almighty Father. Verse 13. So David and his men, about 600, arose and departed from Keilah. Kaya umalis sila ng Keilah dahil alam nila na ang mga tao sa Keilah, ibibigay siya kay Saul kahit na isinave niya ang mga tao ng Keilah from the Philistines. Itong mga tao naman from Keilah, dahil ayaw nila ng gulo, ibibigay nila si David kahit si David ang nag-save sa kanila from the Philistines. No? So David and his men, about 600, arose and departed from Keilah and went wherever they could go. So walang direksyon ng kanilang pupuntahan. They went wherever they could go. Then it was told Saul that David has escaped from Keilah, so he halted the expedition. So nakating kay Saul na si David, umalis na ng Keilah, tumakas na. Kaya hindi natuloy ang pagpunta ni Saul at saka ng kanyang mga soldiers sa Keilah. So walang direksyon ng napupuntahan si David, no? It's a verse 14. And David stayed in strongholds in the wilderness. Pag sinasabing wilderness, ito ay open space. Walang mapuntahan si David, walang magpoprotekta sa kanya. Sino nagpoprotekta sa kanya? Si Almighty Father. Tuloy natin, ano?
Verse 14, and David stayed in strongholds in the wilderness and remained in the mountains in the wilderness of Ziph. Ziph means flowing or overflowing, or liquefaction, or liquid, refining, purifying, cleansing. A southern city of Judah. Yun yung wilderness of Ziph. Saul sought him every day. Lagi siyang hinahanap ni Saul. Ano na nga, obsessed. Obsessed nga si Saul kay David. Gigil na gigil. Kailangan mahanap ko si Saul. Kailangan mahanap ko si David. Kailangan mapatay ko si David. Yun ang laging ukit-kit. Yun ang laging nakalagay sa mind and heart ni Saul. Ang patayin si David. Imbis na mag-focus siya sa pagiging hari ng Israel, ayusin ang problema sa Israel, isang gusto niyang gawin, ang patayin si David. So, hindi na productive ang buhay ni Saul. Ang hirap ng gatong buhay, no? Yung puro kagalit, puro kangit-ngit, na kailangan mapatay ko yung tao na yon. Kahit saang lupalop siya pupunta, hahanapin ko siya. Kahit sa ilalim ng lupa, kailangan makita ko siyang patay. Ganon, no? Saul sought him every day, but God did not deliver him into his hand. So, ganon si Almighty Father. Pag protected ka ni Almighty Father, kahit kaanong galit ng mga tao sa'yo, hahanapin ka ng mga tao. Kahit saang lugar, kahit kaharap na, hindi pa rin makikita ng iyong kaaway, ikaw, kung nasaan ka, bakit? Si Almighty Father ang magpoprotekta sa atin. Naiintindihan ninyo? Kahit kaharap mo na, hindi mo na makikilala. Siya ba yung kaaway ko? Hindi, may hinarap kong kaaway. Hindi, ayan yun eh. Hindi. Mabubulagan ka na. Dahil nga, si Almighty Father, He's powerful. He will deliver your enemies. No? God did not deliver him into his hand. Hindi binigay ni Almighty Father. Dahil mahal ni Almighty Father, si David, walang ginagawang masama si David. Si Saul ang may masamang ginagawa. Yung kanyang puso ay masama. Verse 15, so David saw that Saul had come out to seek his life. Dati, ang gusto lang ni Saul, plano-plano lang, or papatayin lang niya sa kingdom niya, ititusok niya sa wall, ipipin niya sa wall si David. Ngayon, lumalabas na siya ng kanyang lungga si Saul para lang mahanap si David, para lang patayin si David. And David was in the wilderness of Ziph, in a forest, or in Horesh, no? Nakalagay sa ibang version, Horesh. Then Jonathan, Saul's son, arose and went to David in the woods and strengthened his hand in God. Pero, kahit kasama ni Saul ang kanyang anak to look for David, si Saul hindi niya makita si David. Pero si Jonathan, may access si Jonathan kay David. Kasi nga, di ba? Si Almighty Father nagpaprotekta. Gaya na sabi ko kanina, kahit nandyan sa harap mo, kung talagang hindi i-allow ni Almighty Father na saktan mo yung kanyang anak, hindi masasaktan. Si Almighty Father ang powerful. Kaya itong si Jonathan, kahit kasama niya si Saul, nakakalapit siya kay David. Ini-encourage niya si David. Minamotivate niya si David. And strengthen his hand in God. Pagkatatag ka, David. Yung tatay ko, alam mo naman ang ugali ng tatay ko. Siguro ganun dialogue din Jonathan, masama ang loob ng tatay ko. Naiingit lang yung tatay ko sa'yo. Pasensyahan mo na, matanda na yun.
Yun naman lagi ang dialogue, di ba? Pag galit sa'yo matanda. Pagpasensyahan mo na, matanda na yun eh, ha? Pero hindi, kahit matanda, hindi pwedeng ganun ugali. Hindi naman lahat ng matanda, di ba? Ganon. Kasi yung iba, di matanda na kasi yan. Kasi may nangyari sa kanya noon. Nagkaroon ng sakit kasi yan dati eh. Oh, ano ngayon yung connection ng galit niya? Sa yung dating sakit niya, kaya ganun siya. Ibig sabihin, talagang masama ang heart niya. Wicked, hindi dahil sa matanda siya. Hindi dahil sa nagkasakit siya dati ng kung ano, kundi dahil wicked talaga ang heart ng tao. Kasi gina-justify natin eh. May mga ganun natin na gina-justify. Hindi kaya ganun siya. Pagpasensyahan mo na. So, verse 17. And he said to him, do not fear, for the hand of Saul, my father, shall not find you. Hindi ka mahanap ng tatay ko. Huwag ka matakot. You shall be king over Israel. Inassure siya ni Jonathan na magiging king siya over Israel. And I shall be next to you. After mong maging king, David, ako naman na magiging king. Okay? Usapan na natin yan. Best friend tayo. Even my father Saul knows that. Kahit yung tatay ko, alam yan na ikaw magiging king. Pagkatapos mong maging king, syempre ako na ang susunod. Pero, iba ang plano ni Almighty Father. Yun lang ang plano ni Jonathan. Para hindi naman masaktan si Jonathan, ano? So, pinapacify din ni Jonathan yung sarili niya na matanggal yung inggit sa kanya, na hindi siya mainggit dahil di bali na pag naging king naman si David, after naman niya, dahil best friend ko siya, ako naman ang gagawin niyang king. So, para mapacify si Jonathan sa sarili niya, yun ang sinabi niya, para hindi siya mainggit kay David. Dahil wala namang guarantee, no, na siya ang magiging king next to David. Si Jonathan, wala namang guarantee yun. Siya lang nagsabi. So, even my father Saul knows that. Verse 18, so the two of them made a covenant before the Lord, and David stayed in the woods. So, magkausap sila. Nag-promise sila as best friends, no? David stayed in the woods, and Jonathan went to his own house. So, umuwi na si Jonathan. Verse 19, then the Ziphites came up to Saul at Gibeah, saying, is David not hiding with us in strongholds in the woods, in the hill of Hashilah, which is on the south of Jeshimon? So, nagsumbong ang mga Ziphites. Kasi di ba nasa wilderness of Ziph si David, nakita ng mga Ziphites or inhabitants of Ziph si David. Kaya nagsumbong sila kay Saul sa Gibeah na si David, hindi ba si David nagtatago sa stronghold sa woods, sa hill of Hakila, which is on the south of Jeshimon? Verse 20, now therefore, O king, come down according to all the desire of your heart or your soul to come down. Pumunta ka sa amin. Kung kailan mo gusto, O king, come down according to all the desire of your soul to come down. Punta ka sa Ziph or wilderness of Ziph. And our part shall be to deliver him into the king's hand. At ang parte naman namin, kami ang magbibigay sa iyo kay David. Dahil nasa lugar namin siya, ibibigay namin siya sa iyo. Ipipresent namin siya sa iyo. So, may mga taong gano'n na gustong kumampi sa powerful. May mga taong gano'n, kailangan sa powerful tayo kakampi. Si David hindi naman powerful yan, hindi naman yan king. Etong si Saul, king siya. Kaya king tayo, dun sa king tayo pa sasali, dun, kagaya nga ng mga tao sa Keilah, di ba? Kagaya itong mga Ziphites. Dun tayo sa malakas. Kasi ang tao nakatingin lang sa physical, plain. Hindi sila nakatingin kay Almighty Father. Yung grand plan ni Almighty Father, hindi nakikita ng mga tao. Ang nakikita lang nila na mayaman si Saul, na si Saul ang king. Hindi nila alam si Almighty Father, ang creator ng mundo.
kahit pag gusto nilang ibigay si David kay Saul, kung ayaw ni Almighty Father, hindi mangyayari yon. Alam natin yan, di ba? Na si Almighty Father, hawak niya ang mundo. Kaya walang guarantee dito sa mundo na maibibigay ang tao sa atin. Saan tayo merong security or guarantee? Kay Almighty Father. Kay Almighty Father tayo lalapit. O King, come down according to all the desire of your soul to come down. And our part shall be to deliver him into the king's hand. Verse 21, and Saul said, Blessed are you of the Lord, for you have compassion on me. Actually, hindi naman compassion ang meron ng mga Ziphites kay Saul, kundi king si Saul. Dahil may power si Saul na bigyan sila ng mga provisions or bigyan sila ng tulong. No? Ganun naman talaga, di ba, sa politics. Baka makatulong sa atin yan, sa ating lugar, yumaman ng lugar natin. Sige, pagbigyan natin tong hari. Ganun, di ba? Up to now. Verse 22, please go and find out for sure and see the place where his hideout is. For who has seen him there? For I am told he's very crafty. Napaka-talino ni David. I-check nyo muna mabuti kung nandun nga siya. Kung saan ang kanyang hideout. Kung sino nakakita sa kanya. Kasi ang alam ko, crafty siya eh. Magaling siya eh. Very cunning siya. Smart siya. Sabi ni Saul, verse 23, see therefore and take knowledge of all the lurking places where he hides. I-check nyo lahat ng mga lugar kung saan siya pwedeng magtago. Sa mga kuweba, sa lahat, sa mga ilalim ng lupa, sa taas ng puno, kung saan pwedeng magtago. Take knowledge of all the lurking places where he hides. And come back to me with certainty. At dapat pagbalik niya certain yung kung saan ang kanyang location. And I will go with you, and it shall be, if he is in the hand or in the land, that I will search for him throughout all the clans of Judah. No? Hahanapin ko siya, sabi ni Saul. Sasama ako sa inyo pag alam niyo na kung saan talaga yung eksakto na lugar kung saan niya nagtatago. Verse 24, so they arose and went to Ziph before Saul, but David and his men were in the wilderness of Maon. Wala na sa wilderness of Ziph. Nandun na sa wilderness of Maon. Palipat-lipat ng lugar si David. Bakit palipat-lipat ng lugar? Si Almighty Father ang nagdidirect kay David kung saan pupunta. Maon means dwelling place or habitation or abode. Hideout. Yun ibig sabihin ng Maon or mound. In the plain on the south of Jeshimon. Lahat ng mga names, no, or places, may ibig sabihin, kaya check natin. Jeshimon means wasteland, desolate. When Saul and his men went to seek him, they told David, therefore he went down to the rock or from the rock, si David. Nakarating kay David, syempre may pakpak ang balita, may pakpak ang balita, may tenga ang lupa. May ganong kasabihan. They told David, therefore he went down to the rock or from the rock and stayed in the wilderness of Maon. And when Saul heard that he pursued David in the wilderness of Maon. So nung marlaman ni Saul na nandun siya sa wilderness of Maon, doon niya hinanap si David. He pursued David in the wilderness of Maon. Verse 26, then Saul went on one side of the mountain, and David and his men on the other side of the mountain. So magkabilang side ng mountain ang lugar ng kanilang layo. So David made haste to get away from Saul. Alam naman natin, mas bata si David kay Saul.
mabilis para kay David, nasaktan si Saul. Pero hindi niya ginagawa. May respeto pa rin si David kay Saul. Ina-acknowledge niya yung kanyang covenant with Jonathan, the best friend niya. So David made haste to get away from Saul, for Saul and his men were encircling David and his men to take them. Lumiliit na ang pwesto ni David. Napapaligiran na. Napapaligiran ka na namin, David. Parang gano'n. Lumabas ka na dyan. So lumiliit na yung mundo. Parang gano'n yung taguan ni David. Verse 27. But a messenger came to Saul saying, hurry and come, for the Philistines have invaded the land. See? Nagpadala si Almighty Father na magsasave kay David. Sino magsasave kay David? Pinadala ni Almighty Father ang mga Philistines, nag-invade sa land. Nang sa ganon, hindi matuloy na mahuli or mapatay si David. So tayo, ganon din. Nagpapadala si Almighty Father ng mga tao or instances or events to protect us. Gaya dito sa verse 27, hurry and come, for the Philistines have invaded the land. Verse 28, therefore Saul returned from pursuing David and went against the Philistines. Bumalik si Saul para awayin ang mga Philistines instead of pursuing David or habulin si David, hindi na nila ginawa. So they called the place the Rock of Escape. Nakatakas sila. Or Sela Hamam Lekoth. Hamam Lekoth. Rock of Escape. Sela is rock, huh? Rock of Escape. Or Sela Hama Lekoth. Hama Lekoth. Then David went up from there and dwelt in strongholds at En-Gedi. So, umalis na sila sa lugar na yon, sa wilderness of Maon, na naging rock of escape nila dahil nga malapit na silang mahuli ni Saul. At nakataka si David because of the Almighty Father. So tayo, matatakasan natin ang mga problema sa buhay natin. Matatakasan natin because of the Almighty Father. Ipoprotect niya tayo, mga anak niya. Nagmamahal sa Kanya. Alam ni Almighty Father yun. May purpose siya sa buhay natin. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit na alam na natin na lumiliit na yung mundo natin, ito na ang problema, parating na, gagawa si Almighty Father ng isang bagay, ng miracle. Actually, miracle ito. Ha? Hindi nyo lang nakikita na miracle itong ginawa ni Almighty Father. Miracle na i-invade ng mga Philistines ang land. Nagkataon ba to? Hindi to nagkataon. Si Almighty Father, gawa niya to. To save David from Saul. So tayo sa buhay natin, akala natin nagkataon, akala ko ito na yung kahuli-huli yan, akala ko magiging kwento na lang ang buhay. Hindi, kasi si Almighty Father, siya ang nagpo-protekta sa atin. Mahal niya tayo, hindi niya tayo pababayaan hanggat hindi pa natin oras, hindi pa oras. Kaya, si Almighty Father, He's faithful to us. Ang kailangan natin maging faithful tayo sa Kanya. Tayo ang may problema, hindi si Almighty Father. Dahil si Almighty Father, puro pagmamahal ang gusto niyang ibigay sa atin. Puro protection. Kaya nga ibinigay niya si Jesus Christ sa atin. Para i-save tayo. Para ipakita sa atin kung paano ang maging isang obedient children of God.
Gaya ni Jesus Christ. He's obedient. Even to the point of death. Ibinigay ni Jesus Christ ang buhay niya para sa atin, para sa kanyang mga friends. At si Jesus Christ, nagpapatawad siya ng kasalanan ng mga tao. Kung ang isang Jesus Christ ay nagpapatawad ng kasalanan ng mga tao, gaya ni Almighty Father na nagpapatawad ng kasalanan ng mga tao, ano ang tawag doon? God. God si Jesus Christ. Hindi alam ng mga tao. Hindi nila nakikita. Bakit hindi nila nakikita na God si Jesus Christ? Binubulag sila ng kaaway, binubulag sila ng maling mga turo ng mga religious people. Yung mga religious people or religious leader na yon, nagtuturo sila ng mali. Saan galing ang kanilang turo na mali? Galing yon sa demon. Hindi nalalaman ng mga tao. Akala nila porque Bible ang itinuturo ng isang tao, wala nang pagsinungaling. Sinungaling si Lucifer. Tinitwist niya ang Bible. Ngayon, ano ang dapat natin gawin? Read the Bible. Don't read the leaflets na gawa ng inyong mga leaders, mga pinapaprint ng mga leaders ninyo. No, we already have the Bible. Bakit kailangan pang yung mga leaders ninyo na mga piniprint ang kailangan ninyong basahin? You read the Bible on your own. Sasabihin niyo, hindi, kasi yung religious leader namin yung napadala ni Almighty Father, nakakausap niya si Almighty Father. Bakit? Kayo, hindi niyo ba makakausap si Almighty Father? Makakausap niyo rin si Almighty Father. Si Almighty Father, para sa lahat ng tao siya, pantay-pantay ang tingin niya sa atin. Kaya wag niyo sasabihin, hindi, yung religious leader namin, yun lang ang kinausap ni Almighty Father. Kaya doon kami sa religious leader namin nagtitiwala, naniniwala kami ron sa turo niya. Dahil yun ang kausap ni Almighty Father. Ngayon kayo, makakausap niyo rin si Almighty Father. Read the Bible. Seek God. Basahin ninyo ang Bible. Sabi niyo, Lord, Almighty Father, alam ko pantay-pantay lang kami sa iyong paningin. Walang nakakahigit sa amin. Pantay-pantay kami. Wala kang tinitingala, kundi walang mga religious leader. Wala sa iyong ganun, Almighty Father. Lord, i-reveal mo ang sarili mo sa amin through the power of the Holy Spirit. I want to know you more. I want to know Jesus more. Ngayon, si Almighty Father, i-reveal niya yung sarili niya sa iyo dahil gusto mo siyang makilala. Willing si Almighty Father to talk to you. Gusto kanyang kausapin. Kaso, busy ka sa paniniwala sa iyong religious leader na nawawala na ang tunay na essence ng holiness and gloriousness and righteousness of the Almighty Father. Nawawala dahil mas pinipili mong maniwala sa iyong religious leader. Magbasa ka ng Bible. Hindi ako religious leader. Wala akong alam. I read the Bible. I want to know my Father. I want to know my Savior. Pantay-pantay tayong lahat. Walang lamangan. Sa paningin ni Almighty Father, anak niya tayong lahat. Kaya hindi pwedeng merong sabing, hindi, ito kasi yung gumawa ng aming, nag-establish ng aming religion, nag-establish ng aming faith. Hindi yan ang nag-establish ng faith ninyo. Ang nag-establish ng faith in Jesus Christ, si Jesus Christ, ipinadala ni Almighty Father. Ngayon, if you don't acknowledge Jesus Christ as Lord and King and God, kasinungalingan yon ni Satan. Dahil si Jesus Christ, He's also God like the Almighty Father. Nakalagay sa Bible, basahin nyo Hebrews chapter 1.
And all throughout the Bible, binabanggit si Jesus Christ. Ngayon, yung religious leader ninyo, binabanggit ba all throughout the Bible? In Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, hindi ko kabisado. Binabanggit ba? Hindi, di ba? Sino ang binabanggit? Yung characteristic ni Jesus Christ. Nakikita natin, angel of the Holy God, the commander of the army of the Holy Father. Andito lahat sa Bible. Si Jesus Christ, the Messiah, the coming King. Characteristic ni Jesus Christ. Hindi yun nakikita. Alam niyo naman siguro na ang purpose ng buhay natin, di ba? Ang purpose ng buhay natin, ano? To serve God, to love Him. Gusto ni Almighty Father, makasama tayo to claim our inheritance. Yun ang grand master plan ni Almighty Father. Now, why are we on this earth? Bakit tayo dito sa mundo? To sift out the people, ang tawag na sift, sinasala, sinasala tayo rito, and at the same time, we are being perfected. Kaya tayo may mga trials, tribulations dito sa mundo. We are being perfected. Si Jesus Christ, na-experience niya lahat, pain and suffering, persecution, crucified on the cross. Ang kinain niya when he was a child, honey and curds. Hindi siya mayaman, pero kilala niya ang sarili niya. Kilala niya ang sarili niya. Bata pa lang si Jesus Christ, kilala na niya ang sarili niya. Siya ay anak ni Almighty Father, the only begotten Son. So tayo, kilala ba natin kung sino tayo? Sino ba tayo? Anak tayo ni Almighty Father. Nagkasala tayo at pinadala si Jesus Christ to save us. At itinaas tayo ni Jesus Christ. Ginagawa niya tayong kaisa niya. Yung pagpapahalaga ni Jesus Christ sa atin. Pagpapahalaga ni Almighty Father, binabaliwala natin. And now we have the Bible, testimony of the people. Nauna na sa atin. Yung mga bagay na na-experience sila, na-experience natin. At mayroong mga bagay dito na hindi pa natin na-experience. Na sila mismo na-experience nila. Pero matututo tayo because of the Bible. The manual of our lives, not the leaflets na kinukuha ninyo sa inyong mga religious leaders na pinapaprint. Ang author ng Bible, si Almighty Father. Kaya nakikita niyo yung Bible? Siyempre nakikita niyo. Nababasa niyo tong Bible? Lahat nagko-corroborate. From Genesis to the book of Revelation, corroborate lahat. Dahil iisa lang ang author, si Almighty Father. Ang sinong mga nagsusulat? Sekretarya niya. Ito si Samuel, si Isaiah, si Jeremiah. Yung mga apostle, secretary, tagasulat lang. Pero sino yung author? Si Almighty Father. Siya nagdidirect. Kaya nga tingnan niyo, paano nangyari na itong si David hindi mahuli ni Saul? Bakit? It's because of the Almighty Father. Si Almighty Father ang may gawa. Kasi si Almighty Father ang author. Siya ang kayang mag-direct ng buhay ng tao. Lahat ng mga events kaya niyang gawin to save His people. Because He's powerful. Itatanong niyo, bakit namamatay ang tao? Yun ang laging tanong ng tao. Bakit namamatay? Because of our sins. Lahat tayo nagkasala.
Lahat tayo, in one way or the other. Baka sabihin nyo, hindi ako nagkasala. Pag sinasabi mo na hindi ka nagkasala, nagsisinungaling ka, isa kang sinungaling na tao. That alone is a lie, it's a sin. Lahat ng tao, nagkasala. Kaya tayo namamatay. Anong sabi sa Bible? Nagkasala si Eva at si Adan. So, ano nang nangyari kay Eva? Magkakaroon na ng, mahihirapan na siyang mabuntis. Bakit? Dahil nagkasala siya, nakinig siya sa ahas. Kaya nga, every month, yung babae, nagkakaroon ng blood. Kasi blood symbolizes life. Dumadanak yung dugo dahil nagkasala ang mga babae. And so, sa babae rin, manggagaling ang new life. Di ba sabi ni Almighty Father, pag nabuntis ka, mapapatawad ka kasi nga nabuntis ka. But even though hindi ka mabuntis, no? Lumapit ka kay Almighty Father, ganon. Ha? Nandito sa Book of Genesis yun eh. Na dahil sa babae, yung kasalanan ng tao. Kaya nga, yung blood symbolizes life, dumadanak sa atin dahil kaya namamatay na tayo, dumadanak sa katawan natin, natatanggal sa katawan ng mga babae. Yung blood symbolizes life. Ngayon, saan nanggagaling ngayon ang life? Sino ang nabubuntis? Ang babae. Kaya, pinatawad na ni Almighty Father ang mga babae dahil nga, nabubuntis sila. Ngayon, even if hindi ka mabuntis, mapapatawad ka rin ni Almighty Father. Yun ang ibig sabihin sa Book of Genesis. Tungkol kay Eva. Ay, natatawa ko sa kanta ng Eva Tadan, Eva Tadan. Huh? Ngayon, yung kaya tayo namamatay, it's a transition from this life to a life that is for all eternity. Transition yun. Yung katawan natin, nabubulok, nasisira because it's made of soil, lupa lang, clay lang. Kaya nga, di ba, pag tumatanda tayo, ang baho na natin. Kasi nga, nag-aamoy lupa na tayo. Totoo lang yun. Diba? Nag-aamoy lupa. Kasi parang gusto ng katawan natin magpunta ng lupa. Ganun, papunta na sa lupa. Pag matanda na. Tingnan nyo yung amoy ng baby. Di ba pag baby, bata pa, mabango yung baby. O pag matanda na, papunta na talaga sa lupa. Kasi nga, nagde-deteriorate yung katawan natin is because of our iniquities. Si Jesus Christ, His body ascended to heaven. Hindi nagkasala si Jesus Christ. Clean, righteous, and holy. Kaya, ang gagawin natin, susundan natin yung path ni Jesus Christ. Death has no sting anymore. Kasi yun lagi yung problema ng tao. Kaya, ang tao ay anxious of the future. Iniisip nila paano pagtanda ko, anong mangyayari sa akin, ganito ba, may ipon ba ako, pag nagkasakit ako, ganun lagi ang ng tao eh. Hindi tayo dapat matakot. Yung tatay natin. Ingatan tayo, gaya ng pag-iingat niya sa mga tao dito sa Bible, ng mga tauhan niya. Iningatan niya, tinan mo, si David. Baka sabi niyo, bakit si David namatay? Kasi time na niya to go back to the Father and to be with Him. Gaya ni Daniel, Abraham, Isaac, and Jacob. Lahat.
They all die. But they are also in the arms of our Father. Pati yung mga apostles and disciples and the faithful followers of Jesus Christ who were before us. And now, time naman natin ngayon to serve our Father, to love Him, to honor Him, to be faithful to Him, to entrust our lives to Him. Kasi mahal niya tayo. And He wants what's the best for us. Anong best for us? Abundance, joy, and peace for all eternity. To reign with Jesus Christ in His kingdom that will never end. Thank you. And God loves us all so much.